So ito mga kabayan, isang kababayan nating OFW dito sa Saudi Arabia. Nagbigay po ng paalala para sa mga taga rito sa Saudi Arabia na nagtatrabaho. Dahil po, ito na po ang bagong patakaran dito sa Saudi Arabia. Kapag nakapag-final exit na po tayo ay dapat, bago po ma-expire ang ating ikama, ay makalabas na po tayo dito sa Saudi Arabia. Makauwi na tayo sa bansang Pilipinas dahil po pag na-expired ang ating ikama, magiging expire na rin po ang ating final exit visa. At kapag po na-expired ang ating ikama na hindi pa tayo nakakalabas dito sa bansang Saudi Arabia dahil hindi na po tayo makakasakay ng eroplano, buti na lang mabait ang taga-immigration at sila po ang nakipag-cooperate sa HR ng ating kababayan. At nagawan po nila ito ng paraan. Nadali man ang kanyang flight, pero po siya po ay nakauwi rin. Dahil po sa mga ganitong pangyayari ay pananagutan pa rin ng ating company, hindi lamang ng worker or ng manggagawa, mga kabayan. Upload ka? Yung passport ko pag scan nila paglabas, hindi na ka-attach yung final exit ko. Final exit ka na pala. Final exit na. Ayun, naharang ako dun sa migration. Tapos tumawag ako sa kwan. Buti inasikaso kasi expire na rin yung ikama ko. Buti naka-ano ka pa rin. Tatawag ko sana sa uwa natin. Sabi ko, kailangan kong i-report dito sa wahay. Sabi niya naman yung case out namin. No need. Sabi niya naman, I can fix it. Sabi niya naman, kaya lang, di ko na nakuha yung contour. Light na yun. Sino nag-rebook na lang sila? Nag-rebook. Ibang pan naman. Ibang Deadline. Pero line na. okay lang, at least ngayong araw pa rin nakauwi. Yun ang pasalamat ko yun sa... Kasi di ba, dapat kayo ng umaga ka dumating. Oo, sa uno pa rin. Dumating ka hapon na. Kaya lang stress. Grabe. Kinabahan ka lang sa mga di ka makauwi. Buti yung custom naman mabait. Kinausap niya 3 beses yung HR namin. Sabi niya, kung mag-send ka lang sa system kasi hindi nila makita sa system yung final exit to. Yun pala yung patakaran. Kinuhanan na ako ng final exit dati, December 3 pa lang. Kaya lang yung ikama ko, expire ng December 5. Ang bagong system pala, pagka kinuhanan ka ng final exit, sa mga OFW sa live and sir. Hindi, nag-upload ka. Okay lang sir. Yung mga OFW sa Saudi na mag-e-exit, pagka may final exit na kayo tapos yung expire nyo malapit na mag-expire, dapat nakalipad kayo. Tapos ngayon kung hindi kayo nakaalis bago mag-expire yung ikama nyo, tapos yung ticket nyo bago expire na yung kanyo, hindi kayo makakaalis hindi kayo papayagang makasakay. Yun ang yun ang bagong system ng Saudi ngayon. Dapat final exit ka, dapat ang ikama mo hindi pa expired. Gano'n. Oo, sir. Kailangan makaalis ka. Bago mag-expire. Kasi pag nag-expire yung ikama, expire na rin yung final exit. Ganun yung nangyari sa akin. Kaya yung buti, pasalamat ako at inasikaso agad yung kala kinagabihan, nakalipad din ako. December din yung Oo, simple lang naman. Oras lang. Kaya lang, napagastos sila. Obligasyon naman nila, yung kasalanan nila. Kasi Yung ticket na At kung tiga United Emirates ka naman mga kabayan, kapag magpapurgod na po kayo, turn your visa cancellation nyo, meron po kayong 30 days grace period na tinatawag. At sa loob dapat ng 30 days na yan, dapat po ay makalabas na kayo sa bansang UAE. Kung hindi po, kayo po ay magkakaroon ng fine at mahuhold po kayo sa mismong immigration mga kabayan. At tungkol naman sa pag-settle ng inyong end of service benefits para sa mga skilled workers dyan sa United Arab Emirates. Ito po mga kabayan, panoorin nyo ang paliwanag ni kababayan dahil tama po ito, parang sa labor din po siya nagtatrabaho.
Watch po ang kanyang video. Resign ka na pero wala pa rin cancellation at settlement? Alam mo ba kung hanggang kailan ka dapat maghintay? Pagkatapos mag-resign sa UAE, hindi lang settlement ng usapan. Mahalaga ring maintindihan ang tamang proseso ng labor at visa cancellation. Alinsunod sa UAE labor law, matapos ang last working day, obligasyon ng employer na i-clear ang lahat ng dues sa empleyado at i-process ang cancellation. Ang final settlement ay karaniwang binubuo ng huling sahod, unused annual leave at end of service gratuity kung eligible ang empleyado. Ang final settlement ay dapat maibigay sa loob ng 14 days mula sa last working day. Kapag lumagpas dito at walang valid reason, may karapatan ng empleyado na magreklamo sa MORE. Mahalagang linawin na employer ang responsable sa pag-process ng labor at visa cancellation. Hindi ito obligasyon ng empleyado. May dalawang uri ng cancellation. Una, labor cancellation na sakop ng MORE. Pangalawa, visa cancellation na sakop ng immigration o GDRFA. Magkaiba ang proseso pero parehong kailangang matapos. Walang batas na nagsasabing kailangang mauna ang settlement bago ang cancellation. Pero ang mahalaga, maibigay ang settlement sa loob ng 14 days at kadalasan ay ginagawa itong sabay. Paalala, huwag pipirma ng cancellation paper hanggat hindi pa natatanggap ang settlement. Pagkatapos makancel ang visa, may ibinibigay na grace period ayon sa current immigration rules. Sa panahong ito, pwede kang maghanap ng bagong employer, mag-change status o umalis ng UAE. Pagkatapos ng cancellation, siguraduhing may kopya ka ng cancellation proof, final settlement breakdown at salary certificate kung kinakailangan. Kung dinidili ng employer ang cancellation, maaaring magdulot ito ng overstay o legal issues. Sa ganitong sitwasyon, may karapatan ng empleyado na mag-follow up at mag-file ng complaint sa MORE. Ang cancellation at settlement ay hindi pabor ng kumpanya. Ito ay legal obligation at karapatan ng empleyado sa UAE. Kaya kabayan, alamin ang proseso, protektahan ang karapatan. Sa mga nagtatanong dyan, tungkol po sa inyong end of service benefits. Sa bansang UAE, ito po mga kabayan ang kumpletong detalye sa skilled workers at sa household workers, mga kabayan. Maliwanag ko na sinasabi dun sa labor law that covers the professionals, the skilled workers, na mayroong gratuity. Pagkatapos ng kontrata mo, entitled ka sa end of service or gratuity. Nasabi ng MORE ay hindi covered ng UAE domestic labor law ang gratuity for the domestic workers. Pero hindi naman ibig sabihin ay pinipigilan ng employer. Dahil na rin nga ito sa magandang samahan ng domestic worker at ng employer ay pwedeng magbigay. Even more than the amount na kung i-compute mo ay entitled ng worker, pwedeng ibigay yun doon sa ating domestic worker. Manggagawa dito sa UAE? Yes, Classic Era. Ang lahat ng workers dito sa United Arab Emirates ay entitled sa isang buwan na bayad na bakasyon o tinatawag nating annual leave. Yan ay nakasaad sa UAE Labor Law sa Federal Decree Law number 33 of 2021. Ang bawat worker, pag nakakompleto ka ng isang taon sa trabaho mo, ay entitled ka sa isang buwan na bayad na bakasyon. Ngayon naman, kung doon sa mga workers na mayroong probationary period na tinatawag, yung 6 months, pagkatapos ng 6 months, pwede namang prorated yung kanilang pwede yun. annual leave. So, bibigyan sila ngayon ng 2 araw sa bawat buwan na Okay. pinagtrabaho nila hanggang sa makompleto nila yung isang taon. And after that, pwede na silang mag-avail ng 30 days na paid annual leave. Ayun. So, you have to remember na ang annual leave ay hindi mo yan luho. Okay. Yan ay karapatan ng bawat manggagawa. At Basic yan, karapatan. yes, at yan ay nilagay sa batas para magkaroon tayo ng balansing buhay, trabaho, Tama naman. pahinga. Kasi kailangan ng lahat ng tao yung magpahinga ka. Oo naman. Hindi pwedeng puro trabaho. tuloy-tuloy na nagtatrabaho Yes, ka. that's correct. So, dapat nilang tandaan na pag may day off sila or annual leave na Right. or annual leave pa for whatever it is, kailangan nilang i-enjoy yan, ipagpahinga nila yan kasi that is not a luho, that is your career. Sa ating mga kapwa OFW, lalong-lalo na sa mga uuwi, ay lagi po natin kailangang hawak ang kopya ng ating kontrata dahil karapatan po natin talagang hawak natin ang bagong renew na kontrata, lalo na kung uwi po kayo sa Pilipinas dahil minsan po ay hinahanap yan sa immigration. Isipin nila na terminated OFW kayo dahil wala na kayong valid contract
Kaya mga kabayan, kapag uuwi po kayo sa bansang Pilipinas, balik pa rin kayo sa ibang bansa, ay dapat lagi po nating hawak ang valid contract or bago ninyong renew na kontrata galing po sa inyong mga employer. Ngunit mga kabayan, kung final exit na po kayo at magpupurgod na, ay hindi niyo na po kailangan na humingi pa panibagong kontrata. Dahil for good na po tayo mga kabayan, ay kailangan nyo lang ay passport, ticket, travel arrival, final exit visa, or cancellation, or release paper naman ang tawag sa ibang bansa, at cancellation paper naman dyan sa bansang UAE mga kabayan.